Hindi ka sira. Hindi ka nawawala. Ikaw ay nahuli lamang sa iyong mga iniisip. Maraming tao ang hindi ito napapansin. Patuloy na nagsasalita ang kanilang isipan at pinaniniwalaan nila ang bawat salitang lumilitaw. Ngunit ang paglitaw ng isang kaisipan ay hindi nangangahulugang totoo ito. At ang pagdama ng isang emosyon ay hindi nangangahulugang iyon na ang iyong pagkatao. Matagal nang nauunawaan ito ng mga Stoic bago pa man nakaabot ang makabagong psikolohiya na ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa pakikipaglaban sa isipan, kundi sa tahimik, kalmado at walang paghusgang pagmamasid dito. Ang iyong mga iniisip ay hindi ikaw, sila ay mga pangyayari lamang, parang panahong dumaraan. Ikaw ang kalangitan. Sa episode na ito, susuriin natin ang isa sa mga pinakakapagpalayang kaisipan sa pilosopiyang Stoic, na ang iyong mga iniisip ay hindi ang iyong pagkakakilanlan, na ang boses sa iyong isipan ay hindi ang may akda ng iyong buhay, maliban na lang kung pahihintulutan mo ito. Sa pamamagitan ng kamalayan, paglalagak ng pagkakabit, at sinasadyang pagmamasid, matututuhan mong bawiin ang kapangyarihang hindi mo namamalayang ibinigay sa iyong mga iniisip. Dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Simulan natin ang paglalakbay na ito, hindi upang patahimikin ang isipan, kundi upang makalampas dito. 1. Obserbahan, huwag sipsipin. Karamihan sa mga tao ay nagigising na agad nilalamon, hindi ng mundong nasa labas, kundi ng mundong nasa loob ng kanilang isipan. Sa mismong pagbukas ng mga mata, bumabaha na ang mga kaisipan. May mga simpleng tanong. Anong kakainin ko? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ngunit may iba na mas malalim ang tinatamaan. Nahuhuli na ako. Dapat mas malayo na ako sa buhay. Bakit ba palaging ganito ang nangyayari sa akin? At bago pa man sila makapag-inat, nalunod na sila sa sariling isipan. Ito ang patibong, hindi ang mismong pag-iisip, kundi ang labis na pagkapit sa mga kaisipan. Hindi lang tayo nagkakaroon ng mga iniisip, nagiging tayo ang mga ito. At sa ganitong pagkakakapit, sinisipsip natin ang lahat. Ang takot, ang pagdududa sa sarili, ang mga guni-guning sitwasyon na hindi naman talaga nangyayari. Para kang nakatayo sa ulan at naniniwalang ang bagyo, ay ikaw, hindi isang bagay lang na dumaraan. Ngunit iba ang pananaw ng mga Stoic sa isipan. Hindi nila sinubukang patigilin ang mga iniisip. Sila'y nagsanay na lumayo rito, na obserbahan ito, na likhain ang distansya sa pagitan ng stimulus at ng sarili. Paalala ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. At ang prinsipyong ito ay totoo rin sa panloob mong mundo. Hindi lang sa panlabas. Ang obserbahan sa halip na sipsipin ay nangangahulugang manatiling mulat. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta nadadala ng bawat kwento na inilalahad ng iyong isipan. Tinatrato mo ang mga iniisip tulad ng mga ulap sa kalangitan, maaari mong mapansin, mailarawan, matutunan. Pero hindi mo kailangang hawakan, hindi mo kailangang hayaan silang tukuyin kung sino ka. Ang bahagyang pagbabagong ito sa kamalayan ay napakahalaga dahil sa sandaling magsimula kang magmasid, mapagtatanto mong may malalim na katotohanan. Karamihan sa iyong mga iniisip ay hindi totoo. Mga nakasanayan lamang ito, mga alingaungaw, mga automatikong script na isinulat ng nakaraan, ng takot, ng trauma, at mga paniniwalang hindi mo naman pinili. At kung wala kang kamalayan, sinisipsip mo ito na parang ebanghelyo, na parang ikaw na iyon, pero hindi. At kapag kaya mong panoorin ang isang iniisip nang hindi ka nagiging iyon, muling bumabalik sa iyo ang kapangyarihan. Nababawi mo ang iyong espasyo. Nabubuo mo ang sagradong pagitan sa pagitan ng sinasabi ng isip at ng pinipili mong paniwalaan. Sa pagitan na iyon naninirahan ang kapayapaan.
Sa pagitan na iyon nagsisimula ang karunungan. Halimbawa, isipin mong nagkamali ka sa trabaho, isang maliit na bagay lang tulad ng nakaligtaang email o hindi magandang presentasyon. May biglang sumulpot na iniisip, palpak ako. Sa estado ng pagsipsip, pinaniniwalaan mo ito. Lumulundo ang iyong tindig, bumibigat ang pakiramdam, umiiwas ka, ngunit sa estado ng pagmamasid, humihinto ka. Napapansin mo, isang iniisip lang ito. Hindi nito tinutukoy kung sino ako. May matututuhan ako rito. May kakayahan pa rin ako. Hindi nagbago ang sitwasyon, pero nagbago ang kapangyarihan mo sa loob nito. Ang pagmamasid ay nagbibigay ng pagpipilian. Ang pagsipsip ay umagaw nito. At may mas malalim pang antas. Kapag sinanay mong obserbahan ang iyong mga iniisip, mapapansin mong alin sa mga ito ang talagang kapaki-pakinabang at alin ang purong ingay lang. Makikita mo kung gaano karami sa panloob mong usapan ang nagkukubling takot o ego o mga pattern na minana mo mula sa mga taong hindi rin naman ganap na nakaunawa. At sa isang iglap, hindi ka na lang basta nabubuhay. Ikaw na mismo ang pumipili kung paano mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasanay na ito sa Stoicism. Dahil hindi mo kayang mamuhay ng may kabutihan, linaw o tapang kung palagi kang sumusunod sa bawat bagyong iniimbento ng iyong isipan. Kailangan mong umahon dito. Kailangan mong maging tagamasid, hindi ang nalunod. Paano magsisimula? Magsimula sa pagiging simple. Kapag may malakas na iniisip o damdaming lumitaw, tanungin ang sarili, ito ba'y pagmamasid o pagsipsip? Kailangan ko bang paniwalaan ang iniisip kong ito? Sasabihin ko ba ito sa taong mahal ko? Ang mga tanong na ito ang magbabalik sa iyo. Sila ang magiging angkla mo sa kasalukuyan. At mula sa presensyang ito, makakapili ka kung paano tutugon, imbes na basta na lang tumugon ayon sa nakasanayan. Sa huli, ang iyong mga iniisip ay hindi kaaway, sila ay mga mensahero. Ngunit hindi mo kailangang patirahin ang bawat mensahero sa iyong tahanan. Hindi mo kailangang gawing kwento ang bawat pangungusap, gawing katotohanan ang bawat kwento, at gawing pabigat ang bawat katotohanan. Obserbahan lang, panoorin ang isipan, igalang ito. Ngunit huwag kalilimutan, hindi ikaw ang isipan mo. Dahil hindi ka naririto upang mabuhay bilang isang tugon. Naririto ka upang mamuhay ng may layunin. 2. Ang nag-iisip ay hindi ang iniisip. Isa ito sa pinakamahalagang katotohanang maaari mong maunawaan at isa rin sa pinakamahirap tandaan. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang nag-iisip, ang tagamasid, ang kamalayang nasa likod ng agos ng kaisipan. Ngunit kapag pinabayaan ang isipan, sisikapin nitong kumbinsihin kang kabaligtaran yon. Sasabihin nito ang mga bagay tulad ng, wala akong halaga o hindi ko kaya ito. O siguro wala silang pakialam sa akin. At dahil ang boses na iyon ay parang sarili mong tinig, paniniwalaan mong totoo ito. Pero alam ng Stoic na hindi ganoon. Sinanay niya ang sarili na kilalanin ang kaibahan ng taong nag-iisip at ng mismong iniisip. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagkakakilanlan ay humuhubog ng realidad. Kapag naniwala kang bawat iniisip ay ikaw, madadala ka sa bawat huwad na pagkakakilanlang inihahain ng iyong isipan. Makakalito ang pansamantalang damdamin sa mga permanenteng katotohanan. Isang sandali ng takot at iniisip mong ikaw ay isang matatakuting tao. Isang galit na kaisipan at iniisip mong ikaw ay isang galitin. Ngunit may pagitan, isang sagradong pagitan, sa pagitan ng iniisip at ng sarili. At habang lumalalim ang iyong kamalayan sa puwang na iyon, lalo kang nagiging malaya. Isang halimbawa, pumasok ka sa isang silid na puno ng mga taong hindi mo kilala. Biglang may pumapasok na kaisipan.
hindi ako bagay dito. Sa sandaling iyon may pagpipilian ka. Kapag naniwala kang ang kaisipang iyon ay tumutukoy sa iyo, bigla kang mangungulubot. Iiwas ka ng tingin. Mananahimik ka. Ngunit kung kikilalanin mo ito bilang isang dumadaang ideya lamang, isang kinagawiang tugon at hindi refleksyon ng realidad, mananatili kang nakasentro. Hihinga ka, ngingiti, papasok ka sa silid bilang sarili mo, hindi bilang iyong takot. Iyon ang pagkakaiba ng reaksyon at presensya ng pamumuhay sa ilalim ng isipan at pag-angat sa ibabaw nito. Madalas itong banggitin ng mga Stoic. Sumulat si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Magkakaroon lamang ng saysay ang pangungusap na iyon kapag naintindihan mong ang isipan ay hindi isang nagkakaisang buo. Isa itong tanawin. May mga iniisip na kapaki-pakinabang, may mga nakakalason, may mga malinaw, payapa at marunong. Mayroon ding mga tira-tirang takot, kahihiyan o sugat mula sa mga lumipas na hindi mo pa natatanggap. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang ikaw, maliban na lang kung piliin mong maging isa sa kanila. Ang nag-iisip, ang may kamalayang kayang mapansin ang mga iniisip ng walang paghuhusga, siya ang tunay mong pagkatao. Ang bahagi mong iyon ay may linaw. Kaya nitong umatras, huminga at tumugon ng may karunungan. At kapag doon ka nabubuhay, hindi ka na basta-basta natitinag ng bawat emosyon o bagyong mental. Nabubuo mo ang isang panloob na katatagan, isang tahimik na kapangyarihang hindi maibibigay o maiaalis ng sinuman. Dahil mula pa sa simula, iyon na ito. Ngunit narito ang katotohanan. Kailangan ito ng pagsasanay. Mabilis ang isipan. 10 iniisip na ang sumulpot bago mo pa man nahuli ang isa. Ayos lang iyon. Hindi mo kailangang habulin ng lahat. Ang kailangan mo lang hulihin ay ang isa na pinakamahalaga. Ang iniisip na nagsasabi kung sino ka. Kapag lumitaw ang kaisipang iyon, huminto. Obserbahan. Paalalahanan ng sarili. Iniisip lang ito. Ako ang nag-iisip. Ako ang pumipili kung ito'y huhubog sa akin o dadaan lang sa akin. Habang mas madalas mong gawin ito, lalo kang lumalakas. Sa kalaunan, hindi ka na nabubuhay sa reaksyon kundi sa pagninilay. Nakikita mo ang mga iniisip sa tunay nilang anyo. Mga mungkahi, hindi utos, mga posibilidad, hindi katotohanan. At doon nagsisimula ang tunay na pagkabihasa sa sarili. Hindi mo kailangang piliting patahimikin ang isipan. Pinalalaya mo ito sa pamamagitan ng pag-unawa. At sa sandaling makita mong ang nag-iisip ay hindi ang iniisip, tapos na ang laban mo sa sarili. Kaya sa susunod na ang isipan mo'y bumulong ng mapanakit, nakakabawas ng tiwala o walang katuturang ideya, huwag mo itong labanan at huwag ka ring makisama rito. Umatras ka lang ng bahagya at alalahanin, hindi ako iyon. Isa lang iyang ulap, ako ang kalangitan. Hindi ka naririto para paniwalaan ang bawat iniisip. Naririto ka upang pangunahan ang iyong isipan, hindi para sumunod dito. 3. Hayaan mong dumaan ang mga kaisipan gaya ng mga ulap. Isipin mong nakahiga ka sa isang tahimik na parang nakatingala sa langit. Dahan-dahang dumaraan ang mga ulap sa itaas. May maliliit at magaan, may madidilim at mabigat. Hindi mo sila hinahabol, hindi mo sila kinakalaban, pinagmamasdan mo lang sila. Ganito itinuturing ng Stoic na isipan ng mga kaisipan. Hindi bilang kalabang dapat labanan, hindi bilang katotohanang dapat sambahin, kundi gaya ng mga ulap, panandalian, pabago-bago, at walang kapinsalaan kung pababayaan lang. Pero hindi ganito ang pamumuhay ng karamihan. Makakita lang sila ng isang kaisipan, sinusundan na agad, inuukil-kil, pinanghahawakan na, para bang doon nakatali ang kanilang pagkatao. Kapag masaya ang kaisipan, kumakapit sila.
Kapag madilim, nagpapanik. Sa alinmang paraan, nakakalimutan nila ang pinakamahalagang katotohanan. Ang kaisipan ay lilipas kung hahayaan mo. Itinuturo ng Stoicismo na manatiling may kamalayan, hindi agad-agad tumutugon. Sa sandaling maging reaksyonaryo ka sa bawat kaisipan, positibo man o negatibo, nawawala ang linaw. Ngunit kapag tinanggap mo ang pag-uugali ng isang tagamasid, may mangyayaring malalim. Maiintindihan mong hindi permanente ang iyong mga iniisip. At kung hindi permanente ang mga ito, ganoon din ang iyong mga takot, pagnanasa, pag-aalala o kahihiyan. Hindi mo kailangang ayusin ang bawat kaisipan. Hindi mo kailangang makipagtalo, itanggi o patunayan na mali ito. Kailangan mo lang hayaan itong lumutang gaya ng ulap sa kalangitan. Hayaan mong lumipad. Hayaan mong maglaho. At sa paggawa nito, muling babalik ang katahimikan sa ilalim ng bagyo. Halimbawa may sumulpot na kaisipan, nahuhuli na ako sa buhay. Maaring ito ang simula ng isang pag-ikot ng pagkabalisa, paghahambing at pagdududa sa sarili. Pero paano kung sa halip na makisangkot, pinanood mo lang ito ng marahan? Napansin mo ito, pinangalanan at hinayaan mong dumaan? Mapagtatanto mong wala pala itong kapangyarihan. Hindi mo ito itinanggi. Hindi mo rin ito sinunod. Hinayaan mo lang itong gumalaw sa iyong kamalayan nang hindi ka nito kinokontrol. Dito nagtatagpo ang karunungan ng Stoicismo at ang kabatiran ng mindfulness. Hindi sa paglaban sa kaisipan, kundi sa pagbibigay ng panibagong konteksto dito. Dumarating ang mga iniisip, umaalis din. Patuloy silang nililikha ng isipan. Ganoon talaga ang disenyo nito. Pero ikaw ang langit, ikaw ang nananatili. Sumulat si Seneca. Mas marami tayong paghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ang ibig niyang sabihin, karamihan sa sakit natin ay mula sa mga kaisipang sobrang higpit nating hinahawakan, sa mga bagyong ayaw nating palampasin. Pero pwede kang mamuhay ng iba. Maari kang matutong bitawan ng hindi tumatakbo, manatiling kalmado ng hindi pasibo. At hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang magsanay. Sanayin ang sarili na mahuli ang sandali ng paglitaw ng isang kaisipan. Sanayin ang sarili na bigyang pangalan ito. Takot iyan. Paghusga iyan. Pagdududa iyan. At pagkatapos, panoorin mo itong marahang lumisan. Sa paglipas ng panahon, ang pagsasanay na ito ang magiging kalasag mo, ang iyong kapayapaan, ang tahimik mong kumpiyansa sa isang magulong mundo. Unti-unti mong mauunawaan ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang kapayapaan ay hindi galing sa kawalan ng kaisipan, kundi sa pagitan ng mga ito. At sa puwang na iyon, may linaw. Sa puwang na iyon, ikaw ang pumipili ng direksyon, hindi basta nahahatak ng agos ng bawat panandaliang damdamin. Kaya sa susunod na mag-alok ang iyong isipan ng isang mapanakit, nakakapagod o nakatutuksong kaisipan, huminto, huminga, tumungala, at hayaan mo itong dumaan. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip, ikaw ang kalangitang dinaraanan ng mga ito. Dahil ang mga ulap ay hindi nananatili, pero ang langit palaging nariyan. 4. Piliin ang kamalayan kaysa sa pagkakapit. Ang pagkakapit, attachment, ay tuso. Hindi ito laging lantad o may malinaw na etiketa. Minsan nagtatago ito sa anyo ng pag-aalaga, ambisyon o pagtatanggol sa sarili. Ngunit batid ng mga Stoic na ang pagkakapit sa mga iniisip, inaasahan at identidad ay isang lihim na tanikala. Ikinakabit tayo nito sa mga bagay na hindi naman talaga natin maaaring hawakan. At wala nang mas mapanganib na lugar nito kundi sa mismong loob ng ating isipan. Kapag kumapit ka sa isang kaisipan, nawawala ang iyong malinaw na pagtingin dito. Nagiging bahagi na ito ng iyong pagkatao. Kapag sinabi ng isipan,
kailangan kong magtagumpay, o isa akong kabiguan, kinukuyom mo ito. Kapag sinabi nitong, dapat magustuhan nila ako, o hindi ako karapat-dapat, sinusunod mo ito. Ang pagkakapit ay lumilikha ng emosyonal na pagdepende. At kapag ang kaisipang iyon ay nabantaan, kapag hindi naganap ang inaasahan, kapag may tumutol, kasama nitong guguho ang iyong kapayapaan. Ngunit ang kamalayan ay iba. Hindi ito lumalaban sa kaisipan. Pinagmamasdan ito, pinag-aaralan, ngunit hindi kailanman kinikilala bilang sarili. Sinasabi ng kamalayan, narito ang kaisipan. Hindi ko kailangang takbuhan ito, ngunit hindi ko rin kailangang paniwalaan ito. At sa puwang na iyon, sa pagitan ng kaisipan at paniniwala, nananahan ang iyong kapangyarihan. Ito ang tinutukoy ni Epictetus nang sabihin niyang, hindi tayo naaabala ng mga pangyayari, kundi ng ating pananaw ukol sa mga ito. Ang pananaw, ang mga kaisipan, ay hindi kalaban. Ang pagkakapit natin sa mga ito, ang sanhi ng ating paghihirap. Hindi sinusubukang patahimikin ng Stoic ang isipan. Ang layunin niya ay maging malaya mula sa pangangailangang pasunurin ang sarili sa bawat kaisipan. At nagsisimula ang kalayaang ito sa kamalayan, ang kakayahang umatras sandali at tanungin ang sarili. Kapaki-pakinabang ba ang kaisipang ito? Ginagabayan ba ako nito patungo sa direksyong gusto kong tahakin? Kapag nabubuhay ka sa pagkakapit, bawat kaisipan ay nagiging kagyat. Kailangan itong sagutin, ayusin o tuparin. Pero kapag ikaw ay nabubuhay sa kamalayan, hinahayaan mong magsulputan at maglaho ang mga kaisipan gaya ng mga alon sa dagat. Humihinto ka sa pagtugis ng linaw sa isip at sinisimulang matagpuan ito sa iyong tindig, sa iyong katahimikan, sa iyong presensya. Bigyang lupa natin ito sa isang tunay na sandali. Isipin mong may taong mahalaga sa iyo na biglang lumayo. Magsisimula ng umikot ang iyong isip. Ano bang nagawa ko? Galit na ba siya? Nasira ko ba ang lahat? Hihilahin ka ng pagkakapit patungo sa pagkabalisa. Magsisimula kang mamuhay sa loob ng kwentong isinulat ng iyong isipan. Ngunit ang kamalayan ay nagbibigay ng pagitan ng paghinga. Sinasabi nito, narito ang isang kaisipan, isang takot na mawala, isang pangangailangang mapanatili ang koneksyon. Kinikilala ko ito. Hindi ko kailangang itaboy, pero hindi ko rin kailangang mamuhay mula rito. Iyon ang paglipat mula sa walang malay na pagtugon tungo sa malay tao at mapiling pagtugon. Ang pagpuputol ng pagkakapit ay hindi nangangahulugang pagiging manhid. Ibig sabihin nito ay pagiging mapanuri. Alam mo kung aling mga kaisipan ang nagpapalago ng iyong pagkatao at kung alin ang unti-unting kumakain dito. Maaari ka pa ring mag-isip ng malalim, maaari ka pa ring magmahal ng lubos. Ngunit hindi mo na kailangang hayaan ang bawat ideya, takot o kwento na ang magmaneho ng buhay mo. At sa pagdaan ng panahon, ang pagsasanay na ito, ang pagpili ng kamalayan kaysa pagkakapit, ang magiging iyong kumpas. Matututunan mong igiya ang iyong sarili ng may paninindigan. Dumarating at umaalis ang mga kaisipan, ngunit ikaw ay nananatiling matatag, nakaugat, may kakayahang maglinaw kahit sa gitna ng ingay ng isip. Sumulat si Marcus Aurelius, maging gaya ng matatag na batuhan sa dalampasigan na paulit-ulit binabangga ng alon. Naninindigan ito at pinapakalma ang galit ng dagat sa paligid. Iyan ang kamalayan, hindi pasibo, hindi marupok, kundi malalim ang pagkakaugat. Kaya sa susunod na sumulpot ang isang mahirap na kaisipan, salubungin mo ito hindi sa pagkakapit, kundi sa kamalayan. Hayaan mo itong magsalita. Hayaan mo itong lumipas. Hindi mo kailangang hawakan para maunawaan ito at hindi mo kailangang tanggapin para igalang ito. Hindi ka narito upang kontrolin ng isipan. Narito ka upang gabayan ito ng may linaw. 5.
Ikaw ang espasyo sa ilalim ng iyong isip. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang sila ay ang kanilang isipan, na ang kanilang pagkatao ay nagsisimula at nagtatapos sa tuloy-tuloy na agos ng mga iniisip, pag-aalala at paghuhusga na dumadaloy sa kanilang utak. Ngunit paano kung mas malalim ang katotohanan? Paano kung ang iyong tunay na diwa ay hindi matatagpuan sa mga salita ng isip, kundi sa tahimik na espasyo sa ilalim nito? Madalas na isinulat ng mga Stoic ang tungkol sa lalim na ito, isang bahagi sa loob natin na hindi naaabot ng kaguluhan, hindi natitinag ng bawat damdaming dumarating, at hindi nakasalalay sa sinasabi o ginagawa ng iba. Ito ang bahagi mo na basta naroroon, palagian, mulat at payapa. Gaya ng sahig ng karagatan sa ilalim ng dumadagundong na alon, hindi ikaw ang ingay sa ibabaw ng isipan. Ikaw ang espasyong pinagdadaanan nito. Sa makabagong buhay, madaling makalimutan ito. Tinuturuan tayong agad tumugon sa text, sa social media, sa papuri, sa puna. At bawat reaksyon ay lalo pang nagpapatibay sa ilusyon, ako ang aking galit, ako ang aking pagkapagod, ako ang aking ambisyon. Ngunit kung mananatili ka lamang sa katahimikan sa loob ng ilang sandali, may ibang lilitaw, isang mas malalim na kamalayan, isang tahimik na tagamasid na nakapapansin ng kaisipan, ngunit hindi nakagapos dito. Sa espasyong iyon, sa tahimik at panloob na saksi, naroroon ang iyong tunay na sarili. Minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, wala nang mas tahimik at payapang lugar na matatagpuan ng tao kundi sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi niya tinutukoy ang pagtakas. Itinuro niya ang kanlungang nasa loob, ang espasyong nakakamasid ng walang paghuhusga. Ang lugar kung saan lumalago ang karunungan, hindi dahil sa kakulangan ng iniisip, kundi dahil sa hindi pagiging nakakapit sa mga ito. Isipin mo ang iyong isipan na parang ilog. Ang mga kaisipan ay ang agos, laging gumagalaw, minsang kalmado, minsang marahas. Ngunit ikaw, ang tunay na ikaw, ay hindi ang tubig. Ikaw ang ilog bed, ang pundasyon, ang humahawak sa lahat, ngunit hindi tinatangay. Kapag sinimulan mong kilalanin ang sarili sa espasyong iyon, sa halip na sa ingay ng isipan, sisibol ang lakas, tumatugon ka sa halip na agad mag-react. Nagsasalita ka ng may linaw, hindi sa bugso ng damdamin. Nakikinig ka sa iba nang hindi agad sinasala ang sinasabi nila sa salamin ng iyong insecurities. Bakit? Dahil nakaugat ka, hindi sa bagyo, kundi sa katahimikan sa ilalim nito. Narito ang isang praktikal na hakbang. Sa susunod na lamunin ka ng iyong isip, ng takot, guilt, galit o pagnanasa, huwag mong subukang ayusin agad ang nararamdaman. Huwag mong subukang talunin ang labanan sa isip. Sa halip, pumasok ka sa loob. Ituon ang pansin sa espasyong mulat sa nararamdaman mo. Ang bahaging iyon ng iyong sarili na tahimik na nagsasabi, naiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Ang simpleng paglipat ng pansin na iyon ay makapangyarihan na. Hindi hinangad ng mga Stoic ang pamamanhid ng damdamin. Ang hinangad nila ay kalinawan. Hindi nila tinakasan ang kaisipan. Umatras sila ng sapat upang makita ito ng buo. Alam nila na kung walang panloob na espasyo, walang kalayaan. Nagiging bilanggo ka ng bawat kwento sa loob ng iyong isip. Ngunit sa pagkakaroon ng espasyo, ng panatag na kamalayan, ikaw ay nagiging malaya. Malayang pumili kung paano tutugon. Malayang bumitaw. Malayang manindigan kahit ang iba ay bumigay, sapagkat hindi mo na itinatayo ang buhay mo sa mga nagdaraan lamang na kaisipan, kundi sa isang bagay na mas matatag, presensya. Kaya tandaan mo ito. Kapag ang iyong isipan ay tila sobrang ingay na, huwag mo itong labanan, pumailalim ka, lumubog ka sa ilalim nito. Hanapin mo ang lupa sa ilalim ng kaguluhan, sapagkat ang espasyong iyon sa loob mo, tahimik, mulat,
hindi natitinag, ay hindi lamang kapayapaan. Iyon ang tunay mong sarili. Noon pa man, 6. Sanayin ang iyong panloob na saksi araw-araw. Puno ng mga tinig ang iyong isipan. May 2 galing sa iyong pagpapalaki at may 2 galing naman mula sa iyong mga takot. May mga bulong ng kawalan ng kumpiyansa at may mga sigaw ng ambisyon. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isa pang presensya, hindi nagsasalita, kundi basta nanonood lang. Tinawag ito ng mga Stoic na rational soul. Sa panahon ngayon, maaari natin itong tawaging panloob na saksi. At ang pagsasanay sa saksi na ito, ang pagpapatalas ng kakayahang mapanood ang sarili ng walang paghuhusga, ay isa sa pinakamahalagang disiplina sa landas ng Stoicismo. Bakit ito makapangyarihan? Dahil kung wala ang panloob na saksi, parang nabubuhay ka lang sa automatikong takbo ng isip. Dumarating ang mga iniisip at sinusundan mo na lang. Umaakyat ang emosyon at agad kang tumutugon. Ang araw ang may kontrol sa iyo, imbes na ikaw ang may kontrol kung paano ka haharap dito. Pero sa sandaling magising mo ang tagamasid sa loob mo, ang bahagi mong kayang mapansin kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang iniisip mo, nang hindi natatangay dito, nagkakaroon ka ng kapangyarihang impluwensyahan ang iyong sariling buhay. Ang pagsasanay sa saksi ay hindi lang tungkol sa meditasyon, kahit malaking tulong ito. Ito ay ang pagbuo ng ugali na umatras saglit sa isipan, kahit nasa kalagitnaan ng usapan, kahit naiipit sa trapiko, kahit nasa gitna ng pagtatalo. Nagsisimula ang pagsasanay sa isang simpleng tanong. Ano ang nararamdaman ko ngayon? At bakit? Pinipigil ng tanong na ito ang automatikong daloy ng reaksyon at inaanyayahan kang bumalik sa mulat na presensya. Hindi itinanggi ng mga Stoic ang emosyon. Pinino nila ito. Isinulat ni Seneca, mas madalas tayong natatakot kaysa nasasaktan, at mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ang obserbasyong ito kung may sapat tayong kamalayang mental para makita ang ginagawa ng ating imahinasyon, upang mapanood ang mga kwentong nililikha nito sa halip na malunod sa mga ito. Halimbawa, may isang taong hindi makatarungang bumatikos sa iyo. Agad na naglalabas ng reaksyon ang isip mo. Wala silang respeto sa akin. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Kailangan kong magsalita pabalik. Pero kung gising ang iyong panloob na saksi, papasok ito ng tahimik. Mapapansin nito ang pag-angat ng galit nang hindi ito pinapatulan. Mamamasdan nito ang pagnanasang gumanti, pero hahayaang lumipas ito ng hindi sinusunod. Bigla, hindi na ikaw ang taong ininsulto. Ikaw na ngayon ang mulat na presensya sa likod ng eksena, pumipili ng susunod na hakbang sa halip na basta tumutugon ng padalos-dalos. Matagal ang pagsasanay sa saksi. Makakalimot ka. Babalik ka sa dating gawi. Pero sa bawat pagkakataong naaalala mong huminto, manood, at magnilay imbes na agad tumugon, iyon ay isang repetition. Iyon ay lakas ng isip. At habang tumatagal, ang mga repetition na iyon ay naiipon at humuhubog sa isang pag-iral na mas hindi magagalitin, mas kalmado, mas may sentro, mas malinaw. Pinatutunayan ito ng makabagong neuroscience. Habang mas sinasanay natin ang mindfulness at pagmamasid sa sarili, mas inaayos ng ating utak ang sarili nito patungo sa emosyonal na balanse at katahimikan. Pero alam na ito ng mga Stoic noon pa man. Isinabuhay nila ito. Sinanay nila ang kanilang panloob na saksi gaya ng pagsasanay ng isang atleta sa kanyang katawan. Araw-araw, may layunin at may disiplina. Kaya't huwag mo lang subukang gumaan ang pakiramdam. Huwag kang habol ng habol sa motibasyon. Huwag mong pakiusapan ang isip mong tumahimik. Sa halip, simulan mong linangin ang bahagi ng sarili mong kayang manood ng lahat ng ito ng may katahimikan.
Ang panloob na espasyong ito ay hindi pasibo. Ito ang upuan ng iyong pinakamalalim na kapangyarihan dahil pwedeng pukawin ka ng mundo. Pero ikaw lamang ang may kapangyarihang pumili kung gaano katagal kang mananatiling pukaw. Maaring maghabula ng iyong isip, pero ikaw lamang ang magpapasya kung susundan mo ito. Maaring sumiklab ang emosyon, pero ang iyong saksi lamang ang makakapagpasya kung ito'y magiging pagkakakilanlan mo. Hindi mo kailangang patahimikin ang ingay. Kailangan mo lang alalahaning ikaw ang nakaririnig nito. 7. Lagyan ng label, huwag isabuhay ang mga iniisip. Kapag may pumasok na pag-iisip, kadalasan ay dalawa lang ang reaksyon ng isip. Labanan ito o sundan ito. Hindi ako sapat. Paniniwalaan ito ng isip na puno ng insekuridad. Wala silang respeto sa akin. Kakapitan ito ng isip na galit. At sa parehong sitwasyon, nagiging mundo mo na ang iniisip mong iyon. Hindi mo lang siya naiisip, namumuhay ka na mula rito. Pero paano kung may gitnang daan, ang landas ng mga Stoic, na hindi tinatanggihan ang iniisip, pero hindi rin agad-agad sumusuko dito? Nagsisimula ang landas na ito sa paglalagay ng label. Ang paglalagay ng label sa isang pag-iisip ay ang malinaw na pagkilala rito, nang hindi natatangay. Ito ang pagkakaiba ng pagsabing, ako'y isang kabiguan, at may iniisip akong maaring ako'y nabibigo. Ang una ay nagiging pagkakakilanlan, ang pangalawa ay pagmamasid. At ang pagbabagong iyon, banayad, halos hindi pansin, ang susi sa panloob na kalayaan. Alam ng mga Stoic ang panganib ng pamumuhay na bulag sa sariling iniisip. Itinuro ni Epictetus na hindi ang mga pangyayari mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang mga opinyon natin tungkol dito. Ibig niyang sabihin, hindi tayo nagdurusa sa mga kaganapan, kundi sa kahulugang iniuugnay natin sa mga ito. At likas tayong nagbibigay ng kahulugan hanggat hindi tayo humihinto at naglalagay ng label. Halimbawa, iniaalok ng isip mo ang pamilyar na script. Ine-een sa puwera nila ako. Wala silang pakialam. Sa sandaling iyon, parang totoo ito. Pero hindi tinatanong ng isang Stoic, totoo ba ito? Ang tanong niya, anong uri ng pag-iisip ito? Ito'y insekuridad, takot sa pagtanggi, pangangailangang maaprubahan. Iyan ang label. At kapag nailagay na ang label, nababawasan ang kapit nito sa iyo. Ang paglalagay ng label ay lumilikha ng distansya. Ipinapaalala nitong ang iyong mga iniisip ay hindi katotohanan. Mga pattern lang sila, may kapaki-pakinabang, pero marami rin ang hindi, na nabuo mula sa taon ng karanasan, gawi at takot. Ibig sabihin hindi sila permanente, hindi sila banal, hindi sila dapat galangin ng lubusan. Iniisip lang sila. Isipin mong may mabigat kang bag habang nasa paliparan. Hindi mo ito binubuksan. Hindi mo tinatanong kung ano ang laman. Basta dala mo lang kasi sa'yo ito. Ganito tratuhin ng karamihan ang kanilang mental baggage. Pero ang paglalagay ng label ay parang pagbubukas ng bag. Sinasabi mo, ito pala ay guilt. Ito ay lumang hiya. Ito ay paghahambing. Bigla, hindi na ito misteryoso. At kapag naunawaan, maaaring pakawalan. Dito nagtatagpo ang makabagong therapy at karunungan ng mga Stoic. Pareho silang nag-aanyaya sa atin na maging mausisa sa ating panloob na mundo. Hindi mapanghusga, hindi padalos-dalos, kundi mausisa lang. Ang practice ay hindi tungkol sa pag-aayos ng bawat iniisip. Tungkol ito sa pagmamasid, pagtukoy, at pagpapasya kung makikipag-ugnayan ba tayo dito. Kasing simple lang ito ng pagsasabi sa sarili, ng tahimik, takot iyan, o hangarin iyan, o ang perfectionist sa loob ko ang nagsasalita. Hindi nito binubura ang emosyon, pero ipinapaalala nitong mas malaki ka kaysa sa emosyon. Ikaw ang nakakakita rito, at habang tumatagal, binabago ng kasanayang ito ang wiring ng iyong isipan.
Tinigil mong mamuhay sa automatikong emosyonal na tugon. Nagsimula kang pumili ng may kamalayan. Nagsimula kang humarap hindi bilang tugon sa iniisip, kundi bilang sagot na nakaugat sa kalinawan. Kaya kapag dumating muli ang susunod na bugso ng mga iniisip at darating talaga, huwag mo lang basta paniwalaan. Huwag mo ring labanan, lagyan mo ng label. Panoorin kung paano nagdadala ng espasyo, liwanag, at kapangyarihan ang simpleng hakbang na ito sa iyong karanasan. At sa espasyong iyon, maaalala mo ang katotohanan. Hindi ikaw ang iyong pagdududa. Hindi ikaw ang iyong galit. Hindi ikaw ang iyong nakaraan. Ikaw ang nakakakita ng malinaw at pumipili ng may karunungan. 8. Binubura ng kamalayan ang pagkakabaluktot. Bawat pag-iisip na dumadaan sa iyong isipan ay may kasamang lente, may balangkas. Maaring ang lente ay takot. Maaring ito'y galing sa dating trauma. Maaring insekuridad, kayabangan, galit, o kahit pag-asa. Pero anuman ito, binabago nito ang paraan ng iyong pagtingin. Hinuhubog nito ang iyong perception. At kapag hindi mo namamalayan ang lente, iisipin mong ang pagkakabaluktot ay siyang katotohanan. Dito pumapasok ang kamalayan bilang iyong superpower. Dahil kapag natutunan mong mapansin, talagang mapansin, kung paano nabubuo ang isang pag-iisip, anong damdamin ang dala nito, at anong kwento ang sinusubukan nitong ipaniwala sa iyo, nagsisimula kang paghiwalay ng katotohanan mula sa interpretasyon. At ang paghihiwalay na iyon ang lahat. Doon nagsisimula ang kapayapaan. Halimbawa, may hindi sumagot sa iyong mensahe. Maaring mag-alok ang isip mo ng kwento. Ineeen sa puwera niya ako. Siguro may nagawa akong mali. Kapag wala kang kamalayan, nagiging realidad mo na iyon. Mararamdaman mong tinanggihan ka, magkakaroon ka ng kaba, baka magalit ka pa. Pero kung may kamalayan ka, kung naroon ka sa kasalukuyan, mahuhuli mo ang baluktot na kwento. Makikita mo ito bago pa ito maging paniniwala. At sa isang iglap, nawawala ang kapit ng damdamin. Ang kamalayan ay parang ilaw. Ang pagkakabaluktot ay maaari lang mabuhay sa dilim. Kapag tinamaan ng liwanag ng pagmamasid ang iyong iniisip, unti-unting nawawala ang ilusyon. Makikita mong muli ng malinaw. Ganito ang ginawa ng mga Stoic. Naunawaan nilang ang karamihan sa pagdurusa ng tao ay hindi sanhi ng mismong buhay, kundi ng kung paano ito binibigyang kahulugan ng ating isipan. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung nababahala ka sa anumang panlabas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay na iyon mismo, kundi sa pagtingin mo rito. At ang pagtinging iyon ay maaari mong bawiin anumang oras. Isipin mo yon. May kapangyarihan kang bawiin ang sarili mong pagdurusa. Pero magagawa mo lang ito kung makikita mo agad ang pagkakabaluktot. Hindi ito nangangahulugang wala ka ng mararamdamang emosyon. Ibig sabihin, magiging matalino ka, may kamalayan, marunong magbigay ng espasyo sa damdamin nang hindi hinahayaang ito ang magpatakbo ng iyong buhay. Ang layunin ay hindi patayin ang emosyon, kundi hubaran ito ng mga kasinungalingang minsan ay tinatago nito. At hindi lang ito tungkol sa mga negatibong pag-iisip. Minsan, ang pagkakabaluktot ay nagtatago sa anyo ng pag-asa, pantasya, o pagnanais tumakas. Kapag nakuha ko ang promosyon na iyon, magiging maayos na ang lahat. Maaring totoo, pero maaring hindi rin. Nakikita rin ito ng isang Stoic at kinikilala ang pagkakaiba ng matatag na hangarin at mapanganib na pagkapit. Paano mo ito maisasanay? Magsimula sa pagbagal. Huwag agad maniwala sa unang pumasok na iniisip. Tanungin ito. Subaybayan kung saan ito nagmula. Itanong sa sarili, galing ba ito sa kalinawan o sa takot? Ang mismong pagtatanong ay inilalagay ka na sa pwesto ng kamalayan. Nahihinto nito ang automatikong kadena ng paniniwala.
at ang paghintong iyon ang mahalaga. Sa pagdaan ng panahon, ang kamalayang ito ay nagiging likas. Mararamdaman mong may mali. Matutukoy mo kung kailan may isang pag-iisip na hinahatak ka pababa sa madilim na espasyo. At sa halip na sundan ito, titigil ka, hihinga ka. Babalik ka sa kung ano ang tunay, hindi sa kung ano ang gustong ipaniwala sa iyo ng baluktot na pananaw. Ito ang uri ng disiplina na tunay na nakapagpapabago ng buhay. Hindi maingay, hindi mapapansin ng iba, pero makapangyarihan. Tahimik nitong binabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo, sa iba at sa mundo. Hindi nito ipinapangakong makokontrol mo ang lahat. Ang ipinapangako nito ay malinaw na paningin. At sa malinaw na paningin, mas mahusay kang makakapili, mas kaunti ang pagdurusa, mas buo ang pamumuhay. Kaya sa susunod na may alok ang isip mong kwento na magtutulak sa iyo sa pagkabalisa o pait, huwag mo itong labanan. Alamin mo ito. Silayan mo ito ng liwanag ng kamalayan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw, kailangan lang nito ng espasyo upang makita. At sa malinaw na pagtingin, nagsisimula ang tunay na kalayaan. Siyam, nagsisimula ang kalayaan sa pagpansin. Bago mo mabago ang kahit ano, ang iyong emosyon, ang iyong mga gawi, ang iyong direksyon, kailangan mo munang mapansin. Yun lang, hindi pilitin, hindi labanan, hindi agad-agad ayusin. Basta pansinin mo lang. Dito nagsisimula ang tunay na kalayaan, hindi sa mga engrandeng tagumpay o biglaang paggising, kundi sa tahimik na pagkilala sa kung anong nangyayari sa loob mo, sandali-sandali. Dahil kapag nagsimula kang makapansin, binabawi mo ang buhay mo mula sa walang malay na pagdaloy, mula sa mga siklong paulit-ulit lang dahil hindi mo ito nahintong pagmasdan. Naniniwala ang mga Stoiko na ang filosofiya ay hindi lang tungkol sa kaalaman. Ito'y tungkol sa pananaw, ang malinaw na pagtingin, ang matalinong pagtugon. Sinanay nila ang kanilang sarili na huminto at suriin hindi lamang ang mundo, kundi pati ang kanilang papel dito. Si Marcus Aurelius ay nagmumuni-muni gabi-gabi, inaalala ang kanyang mga ginawa at inisip, hindi para husgahan ang sarili, kundi para unawain ito. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagpansin. Isang anyo ng radikal na katapatan. Kapag ikaw ay nasaktan o na-trigger, kaya mo bang pansinin ang bugso bago ito tuluyang lamunin ka? Kapag narinig mo na naman ang tinig ng pagbatikos sa sarili, kaya mo bang kilalanin ito sa halip na magpakalunod dito? Kapag hinihila ka ng inggit, hiya o takot, kaya mo bang sabihin kahit mahina lang, nakikita ko kung ano ang nangyayari dito. Ang sandaling iyon ng pagpansin, iyon ang lahat. Iyon ang lagusan sa pagitan ng pagiging padalos-dalos at ng may pagpili, sa pagitan ng gawi at ng kalayaan, sa pagitan ng kalituhan at ng linaw. At narito ang tahimik na lihim, hindi kailangang maging dramatiko ang pagpansin. Hindi mo kailangan ng journal, ritual o retreat. Nangyayari ito dito, ngayon, sa hiningang ginagawa mo habang nakikinig. Sa kamalayang bumabasa sa mga salitang ito, hindi lang gamit ang iyong mga mata kundi ang iyong presensya. Kapag nagsimula kang mamuhay sa ganitong paraan, kapag naglakad ka sa buhay bilang isang taong nakikita, imbes na basta tumutugon, nagsisimula kang humubog ng ibang uri ng lakas. Isang lakas na hindi lumalaban sa kung ano ang naroon kundi nakikigalaw dito. Isang katahimikan na hindi itinatanggi ang sakit, pero tumatangging ito ang magdikta. At iyon ang paraan ng Stoiko. Kaya kung naghihintay ka ng isang breakthrough, itigil mo na ang paghihintay. Simulan mong mapansin. Pansinin ang mga padron na paulit-ulit mong ginagawa. Pansinin ang mga tinig na akala mo ay katotohanan. Pansinin ang mga bugso ng damdamin na dumaraan sa iyo.
At huwag laging kumilos ayon sa mga ito. Pansinin ang iyong buhay sandali-sandali, hindi para husgahan ito, kundi para bawiin ito. Dahil kapag nagsimula kang makakita ng malinaw, hindi lang ang mundo kundi pati ang sarili mo. Naaalala mo ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi ka kailanman naging bihag ng iyong mga iniisip. Nakalimutan mo lang na ikaw ang nanonood sa kanila mula sa simula pa lang. Ginugugol natin ang napakaraming bahagi ng ating buhay sa pagtangkang kontrolin ang mga sitwasyon, ang mga tao, ang ating damdamin. Pero ang totoo, ang kalayaan ay hindi kailanman tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa linaw. At ang linaw ay nagsisimula sa sandaling naaalala mong ito. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang puwang sa pagitan ng mga ito, ang katahimikan sa likod ng ingay, ang tagamasid, hindi ang bagyo. Hindi ito abstraktong filosofiya. Isa itong pagsasanay, isang bagay na babalikan mo araw-araw. Sa tuwing mararamdaman mong nalulunod ka, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang paniwalaan ang bawat iniisip mo. Hindi mo kailangang sundin ang bawat damdamin. Hindi mo kailangang tumugon sa bawat panandali ang bugso. Kailangan mo lang mapansin. At kapag nagawa mo ito, kahit isang saglit lang, nabawi mo ang isang bahagi ng iyong sarili. Isang bahaging sinubukang guluhin ng mundo. Isang kapayapaang sinubukang ibaon ng takot. Isang kapayapaang tinangkang nakawin ng kaguluhan. Ito ang tinuturo ng mga Stoiko mula't simula. Hindi kung paano supilin ang ating sarili, kundi kung paano makita kung sino talaga tayo. Sa likod ng mga iniisip, sa likod ng mga reaksyon, sa likod ng ingay. Kaya habang bumabalik ka sa iyong buhay, dalhin mo ito. Sa susunod na magsimulang mag-ikot ang iyong isip, sa susunod na sumabog ang damdamin o lamunin ka ng iniisip, huminto ka, huminga, at alalahanin kung sino ka talaga. Dahil sa sandaling nagsimula kang makakita ng malinaw, iyon din ang sandaling nagsimula kang mamuhay ng malaya.